Allegedly, na-exploit niya yung 3 kids na sarili niyang anak. Then, binibenta niya ito sa 2 foreign nationals. Bit-bit ang search warrant, nagtungo ang resibo, PNP, WCPC, PNP ACG at Libertera Police sa Pasig City. Ginagawa ngayon is implement yung search warrant na ginagamit niya para ma-exploit yung mga bata, lahat ng mga gadgets na kailangan. Nang pasukin ng bahay, katabi ni Marjorie ang 5 taong gulang niyang anak. Bakit dire-diretso naman po? May search warrant po kami. Search warrant. Approve po ng judge. Sino po yung hinahanap? Sige po, check po. Para makumpirma ang mga alegasyon laban kay Marjorie, hinalugog ng mga operatiba ang mga gadgets sa bahay. Ina na dating biktima raw ng online sexual exploitation sa kamay ng dayuhang karelasyon para may pagkakakitaan, ginagamit na ngayon ang sariling mga anak edad 15, 11 at 5 taong gulang sa malaswang kalakaran. Bakit to sa inyong palagay at paniniwala yung magulang pa bandang huli, ang tila ba siyang nagiging kasangkapan para isalang yung mga bata, yung mga anak nila sa online sexual abuse? Siguro dahil sa technology, siguro sa modern times, medyo nagkakameron tayo ng ganyang mga pagkakataon. Nakakalungkot nga na mismo yung mga magulang. Dahil pinagkakatiwalaan sila ng bata. So kung sino ang pinagkakatiwalaan ng mga bata, doon sila sumusunod. September 30, kasama ang resibo. Pinasok ng mga operatiba ng PNP, WCPC at ACG ang kanilang takanan sa Pasig City para makumpirma ang informasyon. Ginagawa ngayon is implement yung search warrant. Nang pasukin ng bahay, katabi ng subject na si Marjorie, ang 5 taong gulang niyang anak. Bakit dire-diretso naman po? May search warrant po kami. Search warrant. Approve po ng judge. Sino po yung hinahanap? Sige po, check po. Isa-isa na rin kinumpiska ng operatiba ang 4 na cellphone at isang tablet na pinaghihinala ang naglalaman ng maseselang litrato ng mga biktima. Wala na ma'am. Search pa namin para mabilis tayo. Baka may lalabas ka ba? Hindi. May lalabas ka ba sa cellphone? Wala na. Papasearch ko na ulit doon. Wala na, sige. Sige. Wala nang doon. Sige po. Habang isinasagawa ang pagharap ng mga ebidensya laban sa ginang, isa-isa na rin sinagip ng mga social worker ang 3 batang biktima. Ang priority naman natin dito talaga mamahal. Ang bata, to rescue the kids or the children. At yung mga gadgets is as an evidence for the prosecution. Pero ang mga anak ni Mrs. tahimik at tila naguguluhan pa sa mga nangyayari. Nagulat din ang ginang sa pagkuha ng mga social worker sa kanyang 3 anak. Kasi yung maliit. Saan po? I-assess po ng social worker. Ilang oras pa ang lumipas, hindi pa rin nakikitaan ng ebidensya ng mga pulis ang subject. Continuous pa rin, so wala pa. Sigurado naman na may makuha tayo dahil alam naman natin na hindi basta-basta sila nagbubura. Pero, nang buting tingin na ng mga pulis ang laman ng isang tablet, tila natigilan ng mga operatiba. Dito na tumambad ang mga kalay na larawan ng kanyang 3 anak nang talungin ng resibo ang ginang. Magkakatagal din ako yan. Hindi ko nga malaman kung anong inaano nyo. Aling-galing ka anong ginagawa. Ginang na minsan ang nabiktima ng online sexual exploitation, nakitaan ng maseselang litrato ng kanyang 3 minor de edad na anak. Dahil sa matibay ng mga ebidensyang natagpuan ng mga operatiba sa kanyang tablet, nakaharap si Marjorie, hindi niya tunay na pangalan, sa kasong paglabag sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children Act. Sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong mula 10 hanggang 20 taon. Ni-rescue ang 3 niyang anak na edad 15 taong gulang, 11 taong gulang at 5 taong gulang. Pansamantala muna silang dadalhin sa shelter. Gaano kahalaga na mailigtas po ang mga bata na ito? Napakahalaga kasi ang nakikita ko sila yung ating future na kung hindi nabigyan ng tamang intervention, magiging problema natin sa hinaharap. Maaring sila yung magiging perpetrator natin, maaring hindi ganitong krimen. Isang linggo matapos siyang mahuli ng mga otoridad, eksklusibong nakapareham ng resibo si Marjorie. Ikinwento niya kung paano niya nakilala ang isa pang dayuhan online. Noong time na yun, nangangailangan ako, wala akong hanap buhay. No? Sendan mo ako ng picture ng bunso mo, sabi niya gano'n. Tapos babayaran kita. Doon ako kumagat. Akala ko, tama yung gagawin ko kasi matatawid ko yung sikmura ng mga anak ko.
Hindi rin daw niya lubos maisip na ang pagsasendya ng kanyang malalaswang litrato sa dating nakarelasyon na dayuhan online ay magagawa niya rin sa kanyang sariling mga anak. Nasaktan ako para sabi ko bakit pati anak ko. Na ano ako, naiinis ako sa sarili ko. Bago tuluyang harapin ang mga kaso laban sa kanya, may huling mensahe si Marjorie para sa kanyang mga anak. Mga anak, si mama niyo pa rin to. Alam niyo yan, hindi ako masamang nanay. Babalikan ko kayo. Sana, ikip niyo lang ako sa puso niyo. Ako pa rin yung mama niyo. Hindi ako masamang tao, nagkasala ako. Babalikan ko kayo mga anak. Mabubuo tayo.